Ang topic po natin ngayong araw na ito ay ang pagpapatuloy ng pagdidinig ng Korte Suprema sa petisyon ni Vice Presidente Inday Sara tungo doon sa kanyang impeachment complaint. Noong, anong date ba ito? Noong February 18 nitong taon na ito, nag-file ng petition for certiorari and prohibition si Vice President Inday tungkol doon sa paghahain ng impeachment complaint or articles of impeachment ng Kamara de Representantes sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, hinihiling niya sa Korte Suprema na mag-issue ng writ of certiorari para mapawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint na ihinain ng 215 na mga miyembro ng Kamara de Representantes noong February 5, 2025. Dahil ito daw ay labag sa Article 3, subsection 5, Article 11 ng Saligang Batas na nagsasabing no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ito ang tinatawag na 1-year bar rule. Bilang consequence ng pag-issue ng writ of prohibition ay kasama din dito ay ang pagpipigil sa Senado sa pagdinig o pag-act doon sa ika-4 na impeachment complaint dahil ito nga ay walang bisa gawa ng paglalabag nito sa 1-year bar rule sa ilalim ng Saligang Batas. Pinapakita ng petisyon na ito na ang Kamara de Representantes o House of Representatives at ang mga miyembro nito ay sinasadyang pasikutin o i-circumvent yung 1-year bar rule nang dinirekta nito ang Secretary General na bigyan ng mas mahaba pang panahon para ma-file yung ika-4 na impeachment complaint. Yung mga naunang reklamo ay nahihain noong December 2, 2024, December 4, 2024, at December 19, 2024. Ang dahilan daw para intayin yung ika-4 na impeachment complaint, hindi naman daw ito sikreto ayon kay Vice Presidente, ay para mabigyan pa ng additional na oras ang House of Representatives o Kamara de Representantes makakuha pa ng mga signatures para makaabot doon sa 1/3 requirement na ito. Yung 1/3 na requirement ay para hindi na ito dinggin ng Committee on Justice to determine whether or not sufficient in form and substance ang naihain na reklamo. Magtatagal kasi ito at baka hindi umabot bago magtapos ang 19th Congress. Dahil labag ito sa ating saligang batas, hinihiling nga ng ating Vice Presidente na ipasawalang bisa ang articles of impeachment at matigil ang impeachment proceedings sa Senado. Ngayon, matapos ang ilang buwan, Pebrero po ang pag-file ng petition na ito, nagbigay ng order ang Korte Suprema at ang order na ito ay tungo sa pagbibigay ng additional na impormasyon. Hinihiling ito sa mga respondents ayon sa hukuman. Ito po ang kopya ng notice. Unang ginawa ng hukuman, ang pinakamataas na hukuman, ay yung pag-join ng dalawa o pag-merge ng dalawang kaso. Ang unang kaso ay yung final ni Vice Presidente Inday Sara at ang pangalawa ay yung final po ni na Attorney Torion, Attorney Martin Delgra, Attorney James Reserva, Attorney Hilary Reserva, Justice Melchor Kitain Jr., etc. Marami ito eh. Ang kalaban dito ay House of Representatives at ang Senado dun sa kaso na inihain ng ating Vice Presidente at dun sa pangalawa naman ay pareho din sa House of Representatives ang kalaban at ang Senado. Ito ang hinihiling ng hukuman na mga impormasyon. Unang-una, kailangan magsumite ang Kamara de Representantes ng status ng unang mga reklamo na final ng mga pribadong citizens, pribadong mga mamamayan noong Disyembre, second, 4th, and 19th ng Disyembre. So, ano ang status? Dahil hindi nga maliwanag matapos ang pagsusumite ng ika-4 na impeachment complaint na concentrate na ang lahat ng atensyon ng mga tao at ng mga kongresista at gayon din ng lahat ng mga nagmo-monitor ng mga proceedings na ito, hindi maliwanag kung anong nangyari sa tatlong reklamo. Ang naaalala lang natin ay ito ay in-archive dahil moot na daw gawa ng pagsusumite ng ika-4 na reklamo kung saan sinasabi ng ilang mga kongresista na kasama na lahat ng mga nakasaad doon sa unang tatlong reklamo ay naisama-sama na lahat doon sa ika-4. Pangalawa, hinihingi din ng Korte Suprema ang exact dates
kung kailan na-file ang mga reklamong ito ng mga pribadong mga mamamayan doon, at kung kailan sila inendorso ng mga miyembro ng Kongreso. Madali yun. Kailan yung pag-endorse, kailan yung exact date ng filing. Kailan din daw, dun sa pangatlo, hinihiling din ng Korte Suprema na kung maaaring masabi ng Kongreso o ng House of Representatives kung ang Secretary General o ang SecGen ay may discretion na mag-decide kung kailan niya i-transmit yung complaints for impeachment kay House Speaker. Okay? Mahalaga ito. Kasi si SecGen ay nagtagal bago niya isinumiti kay House Speaker at prinisinta ito, finorward ni House Speaker doon sa plenaryo. May ilang araw, nagpa-interview pa nga si SecGen at sinabi na ni-request yung pag-iintay na yon ng ilang mga kongresista. Hinihiling din ng Korte Suprema sa ika-4 na provision dito ang basihan para sa autoridad ng SecGen na humindi sa pag-transmit right away or immediately nang naaayon dun sa rules, okay? Yung mga complaints for impeachment sa Speaker of the House. Ano din ba ang basihan ng autoridad ng Secretary General para hindi kaagad i-transmit at para hindi kaagad ma-include dun sa order of business ng Kamara nang naaayon doon sa kanilang rules of procedure on impeachment. Bukod pa dito, ayon dun sa Korte Suprema, tinatanong nila, pinapoprovide nila sa House of Representatives yung number of session days na naglapse from the time the complaints were properly endorsed by a member of the House of Representatives hanggang dun sa kanyang pag-transmit. So muli, ilang session days ang nakalipas mula nang tinanggap ni SecGen at bago ito inendorso ng mga miyembro ng House of Representatives nang ito ay matransmit sa Speaker at ma-include sa order of business kung sakasakali man ito ay nangyari. Tungo din sa articles of impeachment naman na isinumite o transmit sa Senado, tinatanong naman ng Korte Suprema sa Senado kung anong opisina o committee ang nag-prepare tinatanong nila sa Kongreso kung anong committee o opisina ng Kamara de Representantes ang gumawa o naghanda ng draft ng articles of impeachment nung ito ay nakumpleto na matapos ang kanilang plenaryo. Tinatanong din sa Kamara de Representantes ng Korte Suprema kung kailan iniikot sa mga miyembro ng Kamara ang articles of impeachment at kung ito ay na-circulate at all. Kasi kailangan iikot ito nang sila ay makalagda doon sa articles of impeachment nang maging maliwanag kung talaga bang naka 1/3 yung House of Representatives at kung sila ay sumunod sa sarili nilang rules sa paglalagda at sa pag-circulate ng articles of impeachment bago ito i-transmit sa Senado. Tungo din naman sa articles of impeachment na isinumite sa Senado, tinatanong ng Korte Suprema kung nang ito ay isinumite sa Senado, kasama ba nito ang ebidensya sa kada article of impeachment o kung mayroon itong committee report para sa impormasyon ng mga miyembro nang sila ay mag-decide kung sila ay i-endorso o hindi. Importante po ito. Hinihiling ng Korte Suprema kung ano ang naging basehan ng bawat kongresista bago sila lumagda at nag-endorso sa articles of impeachment. Finally, hindi pa pala finally. Tungo naman sa articles of impeachment na itrinsmit sa Senado at sa ebidensya na sumusuporta sa bawat artikulo kung nabigyan si Vice President Inday Sara Duterte ng pagkakataon na madinig o makita ang ebidensya na inikot sa mga miyembro ng Kamara de Representantes. Ibig sabihin, nabigyan ba ng pagkakataon si Vice President Inday na makita ang ebidensya sa kanya bago ito inikot sa mga kongresista. May pagkakataon ba, tinatanong din ng Korte Suprema, ang bawat miyembro ng Kamara de Representantes kung mayroon silang pagkakataon na makita ang charges o yung articles of impeachment at yung ebidensya bago sila lumagda. At finally, dun sa articles of impeachment, kung ito ay na-include ba sa order of business ng Kamara for consideration ng plenaryo. Mahalaga ito dahil ito po ay nandun sa ating saligang batas na kailangan within 10
session days, itatransmit ng House Speaker sa plenaryo at i-include sa order of business ng House of Representatives ang articles of impeachment. Bago ito makonsider ng buong plenaryo, kailangan nasa agenda siya. Binigyan ng Korte Suprema ng non-extendable period ng 10 calendar days. Calendar days, ha? Ibig sabihin kasama ang weekends. Mula sa pagtanggap nila ng resolusyon para sila ay makapagsumite ng kanilang sagot. Yun na yung last. Bukod sa ninote nila yung manifestation na final ng counsel ng petitioner tungkol doon sa mga recent na pangyayari sa Senado. Okay, so mayroon daw, babasahin na natin ang inyong mga komento at mga katanungan. Hi kay Eric sa Cebu City. Hi, magandang gabi sa lahat ng mga hindi ko pa napansin yung mga good evening greetings ninyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hi kay Ma'am Era na nanonood from Belgium, kay Meng nanonood sa Bologna, Italy. O di bantaray natin. Thank you, Ma'am Jocelyn. Sabi niya, welcome back home. Sabi ni Sir Jonathan Camisero, ay, exciting ang topic. Parati naman. Dami kasing ganap parati dito sa sa ating politika. Magandang gabi kay Awi. Ma'am Imelda, magandang gabi din po. Sabi ni Perlito, malalagay sa alanganin ang mga kongresista na pumirma sa naturang resolusyon under oath ang lahat ng paliwanag nila o sagot sa resolution ng Korte Suprema. Sabi ni John, sana makadesisyon na ang Korte Suprema bago pa ilatag yan sa Senado. Maka-move forward na ng sa tunay na trabaho ang Senado. Sabi ni Sir Lauro, yung tatlo, dahil hindi ito ni-reject, ay dapat immediately forwarded sa Speaker ayon sa rules of procedure in impeachment proceedings. It must be calendared within 10 days. Pero di daw nakarating kay Speaker at ang sabi ni Zamora, kinonsolidate daw nila sa fourth day. Hindi nakarating kay Speaker pero nakarating sa Committee on Justice para i-consolidate. Iwas pusoy ba si Speaker? Paano si Velasco kung di niya finorward kay Speaker pero na-consolidate ng Committee on Justice? Nag-convene ba ang Committee on Justice? Ito ba ay na-forward? Kasi parang hindi natin nakita. Ang pagkaintindi ko ay in-archive yan after nag-decide o bumoto ang Kamara de Representantes doon sa ika-4 na impeachment complaint. Nagkaroon pa pala ng pagkakataon ang Committee on Justice na mag-convene tungkol doon sa 3 impeachment complaints. Sabi ni Jose, kahit hindi ka lawyer, very obvious, halos lahat ng mga yan ay na-skip o di nagawa ng House of Representatives. Within 8 hours lang ata natapos na pirmahan at pasa sa Senado ang impeachment dahil naghintay sila ng ikahuling araw, ikahuling oras para ma-transmit ito sa Senado. Ang ganang gabi, Sir Leo. Ay kay Ma'am Maria, kay Totong. Sabi ni Ma'am Cathy, watching from California, kayo parati pinapanood ko paggising sa umaga. Hi kay Samuel, kay Wintercat, kay Sig, kay Dina M. Vargas. Buti na lang nag-motion si Senator Alan Peter Cayetano. Motion? Yung return. Sabi ni Mr. Jonathan, yung part ng nakita ba ni Inday yung articles of impeachment at yung mga evidence, most probably hindi natupad yung procedure niyan. Totoo yan. Kasi paano magkakaroon ng due process si Vice Presidente doon sa pag-determine ng probable cause ng kanyang sariling impeachment? Sabi ni Tadeus, Tad, nangangamoy technicality. Sarap sana manood how the prosecution team made a fool out of themselves. Excuse me, sir. Ang paglalabag sa mga karapatan, lalong-lalo na karapatan sa ilalim ng saligang batas, ay hindi po technicality. Yan po mismo ang gist ng buong reklamo ng ating Vice Presidente, ang absence of due process. Kapag wala siyang notice at hindi siya pinakitaan ng ebidensya, hindi niya nabasa ang articles of impeachment, na-deprive siya ng pagkakataon na i-argue doon pa lang sa Kongreso ang kanyang kaso. Or at the very least, bigyan siya kaagad ng notice tungkol dito sa kaso sa kanya. Naintindihan ko na gusto ninyong makakita ng exciting na procedure. Pero maawa naman kayo kay VP Inday, padadaanin nyo sa isang procedure na ganyan dahil excited kayo. Huwag naman po ganun. Parang hindi yata maganda yun.
Sabi ni F. Jose Patricio, it seems that the Senate and the House will have their hands full these coming days to comply with the many requirements. Hindi, yung House lang po. Hindi po yung Senado, yung Kongreso lang po, yung House of Representatives lang po. Pero kailangan pag-isipan nila ng mabuti yung mga impormasyon na ibibigay nila. Dahil posible pag makita ka agad ng Korte Suprema na may violate na due process, violate yung sarili nilang rules. Kapag na-violate yung 1-year ban na nasa saligang batas, automatic madidismiss yung kaso. Kahit pa sabihin nila na limpak-limpak ang kanilang ebidensya, dismissible po ito. Sabi ni Wilson, if the Supreme Court en banc declares a pending impeachment, kahit hindi po en banc, complaint unconstitutional while the Senate is already in session as an impeachment court, should the Senate still proceed? What are the consequences if it disregards the Supreme Court's ruling? Maaaring tumuloy pa rin ang Senado dahil wala silang TRO. So, what are the consequences? Wala pa naman ruling ang Korte Suprema, so we will burn that bridge when we get to it. Hindi pa natin alam kasi nga wala namang sinug-ruling pa ang Korte Suprema. Tutuloy ang Senado dahil wala naman pong TRO. Hindi po na paunlakan ang TRO na hiniling ng ating Vice Presidente. So, maaari pa rin tumuloy. Wala naman pong problema sa ganun. Sabi ni Anthony Victorino, kaya sinakto sa huling araw kasi paninindigan ng Kamara yung fourth with na nakasaad sa Constitution, kaya ganun kabilis nila ginawa ang fourth article of impeachment. Hindi po fourth article of impeachment yon, ika-apat po na reklamo for impeachment, number 1. Number 2, hindi. Ang gusto nila sana ay ihabol at ratratin yon sa pinakahuling araw ng mga sesyon ng 19th Congress. Mas mahirap kasing gumalaw pagka-ratrat, pagka mabilisan. Unfortunately, dahil wala nga ng session days ang Senado nung panahon na yon, inabutan ng eleksyon. At yung resulta ng eleksyon ay nakagambala sa ilang mga nakaupong mga senador na ano sila, na alala sila dahil maliwanag sa resulta ng eleksyon at sa mga surveys na sumunod at nauna doon na very popular pa rin ang ating Vice Presidente. Marami pa rin ang sumusuporta sa mga Duterte. Inilalagay ito sa mga 60% ng ilang mga surveys. Bukod pa doon, ito na nga ang resulta ng eleksyon at yung pagkatalo ng ibang mga miyembro ng Kamara de Representantes. So, maliwanag kahit maraming naniniwala na maraming irregularidad doon sa ating halalan 2025, nakita na marami pa rin o matindi pa rin ang suporta para sa mga Duterte. Nakakabagabag ito, lalong-lalo na sa mga politikong gusto pang tumakbo sa 2028. Sabi ni Pobreng Pinoy, gusto ko yung letter J dahil it points to the duty of each representative to consult their constituents later proved by events na hindi sila nagkukonsulta sa distrito nila. Hi kay Damon. Maraming salamat kay Dolls at kay Salvador Rodriguez at kay Denden. At kay Melay. At kay Loki. Ay, sus. Kay Bebby, maraming salamat din po. Thank you, Ms. Nona. Sabi ni John Luis Garcia, I think the Supreme Court justices will take this case with more prudence as they are also among impeachable officials. And this might become a precedent po, should one of them be subjected to the same procedures. I think that you overestimate the capacity of the House and of the Senate to be able to handle or tackle impeachment proceedings, with facility, kumbaga, na madalian na ganon. And while the threat of impeachment will always hang over any impeachable official, I don't think that a retaliation against Supreme Court justices will favor the petitioner in this case, will result in that kind of a retaliation. Given, yun nga, even the House of Representatives, yung ilang mga kongresista, ay kinakabahan doon sa continuing popularity ng ating Vice Presidente. Para lang makita ninyo, tuloy-tuloy habang tayo nagdi-discuss. Hi, kay Dan Ramos. Sabi ni Jonathan, masyadong puso yung mga politiko para isapalaran ang political career nila, knowing ang nangyari na zero vote ang mga anti-Duterte sa Mindanao.
Sabi ni Jay, ang impeachment daw ay nakakonekta sa GAA 2025 kaya minadali sa huling araw para magamit sa eleksyon. Dapat mag-schedule na rin si Supreme Court sa GAA 2025, baka magapang na rin sila. Huwag po tayong mag-cast ng ganyang duda sa ating mga mahistrado ng Korte Suprema, pinagbabawal po yun. Indirect contempt po yan eh. Sabi ni John, nakaka-frustrate na mas inuna pa ng mga kongresista ito kaysa sa nation building. Mas priority pa nila mamulitika. Magaling lang manligaw pag eleksyon. Ay sa totoo lang, talagang iuna nila to dahil wala na pong pera para sa nation building. Walang pera para sa serbisyo, sa infrastructure, sa mga kailangan baguhin sa ating governance. Wala na po. Paano naman sila magkaroon ng achievement? So ganito na lang ang kanilang paraan. Of course, to benefit themselves doon. Sabi ni Erwin, totoo po ba na pag hindi matuloy ang impeachment, hindi daw titigil si Claire Castro magpa-press con araw-araw hanggang 2028 ang balita tungkol sa impeachment? Anong ibig sabihin? Pwede naman talaga mag-araw-araw na mag-press briefing si Attorney Castro, si Undersecretary Claire Castro. Trabaho po niya mag-brief ng media. So, wala po akong nakikita na illegal sa gagawin niyang ganon. Asahan natin na of course, dahil politika ng Administrasyong Marcos ang nire-reflect niya at ini-express niya. So araw-araw siyang maninira. Pero like I said, hindi po illegal yan. Kahit ano pa man ang sabihin niya dyan, kung tayo po pinaglalaban ng ating karapatan magsalita at magpahayag, meron din po silang ganon na karapatan. Yun nga lang, tama ba yun? Probably not. Kasi hindi dapat masyado tayong lulong sa politika. Dapat governance naman, di ba? Dapat infra, dapat may achievements ang Administrasyon Marcos. Eh yun nga lang, wala naman sila talagang pakialam kung mayroon silang achievements o wala. Or at least, that's how it looks to me. Sabi ni Anthony Victorino, kaya ba panay pa press con ng mga pro-impeachment sa Kamara, alam nila na may irregularidad yung inaprobahang impeachment complaint. Nangyari trial by media, parang mind setting sa masa. Ay, tanggalin nyo na po yung parang. Kasi gano'n naman talaga ang intensyon nila. Katulad ng pagdidinig nila doon sa Quadcom at saka sa Tricom, maliwanag na isang panig lang po ang lumalabas doon sa kanilang mga diskusyon. At doon sa kanilang pagtatanong ng puro mga loaded questions, lalong-lalo na doon sa Tricom sa amin, at doon sa mga konklusyon na ginagawa nila na wala naman talagang ebidensya para suportahan yon, alam natin na yun po ang ang ginagawa nila. Posible po na pag nag-convene na uli ang Kamara de Representantes ay mag-umpisa na naman sila. In-announce ni Congressman Benny Abante na mayroon pang Quadcom. So kung may Quadcom, malalayo ba ang Tricom? Sabi ni Res J, sana yung GAA, BICAM at Maharlika resolbahin din ng Korte Suprema. So, resolbahin naman po yun. Kaya lang, ang tingin ko ay natatagalan kayo. Naintindihan ko din na natatagalan kayo kasi iba po ang pacing ng Korte Suprema doon sa ating mga public expectations. Sabi ni Nilda, ang sabi po ni VP Sara sa kanyang interview na kung hindi matuloy ang impeachment, siya mismo ang magpaliwanag sa mga tao. Yep. Di ba ang ganda? Sabi ni Datsky, kaya siguro nakaapat na impeachment filed na sila dahil yung una hanggang 3 ay wala silang mukhang sapat na signatures kaya minabutin lang gawing 4 para sulit ang bayan. Actually, pribado na mga like yung mga Makabayan Block and so on, ang mga nag-file ng unang 3 reklamo. So hindi siguro na ikonsulta doon sa mayorya o sa liderato ng Kamara. Kaya hindi nila na i-coordinate. Yes, Jonathan, June ang decision writing. Kaya nga po ito na, lumalabas na yung mga orders. Nakalaya na pala yung whistleblower ng ZTE deal. Si June, Lozada? Oo. Parang ilang linggo na. Maraming salamat kay Mr. Viajero at kay Dolls. At kay Denden. Sabi ni user 174352, nangangarap si Risa ng gising. Hi kay Mix. Hi kay Ma'am Nona, kay Uncle Levi, kay Betty.
Sabi ni Nolam, ang tanong, sinong congressman ang haharap sa oral argument sa Supreme Court? Wala naman nakaschedule pa na oral argument dito at posibleng walang ganun. Hindi po lahat ng mga kaso na hinahain sa Korte Suprema ay may oral argument. Kadalasan po ay paalitan lang ng mga pleadings. Sabi ni Anthony Victorino, wala namang nare-resolba ang mga committee na kung gusto lang nila ang pinaniniwalaan nila. Sayang ang pera na nagagasto sa bawat hearing na ginagawa nila hanggang rekomendasyon lang nila. Sabi ni Jay, bakit yung findings ng PhilHealth ang tagal nang nakatenga? Yung term na tagal kasi ay nasa iyong perception. So ano yan base sa iyong pag-perceive. Kasi para sa Korte Suprema, hindi yan matagal. Kasi kayo, iniisip nyo, ang tagal na, ganito. Pero para sa mga justices, iba po ang standard nila ng matagal. Sabi ni Dam, sa tingin mo, mahina ba yung kinaso ni Lisa sa mga vloggers? Hindi ko pa po nakikita yung buong reklamo. Mahirap naman magbigay ng opinion kung hindi pa natin nababasa yung buong reklamo. Pag nabasa ko na, itatalakay natin. Sabi ni Len, kaya the Dutertes are teaching us patience this time kahit nagaano kasakit ang ginawa nila kay PRD at kahit dadaan sa butas ng karayom till 2028 and do all the strategies legally dahil sa persecutions na nangyayari. Sabi ni Sauriano, totoo yan, naalala ko din to. Sabi niya, naalala ko na banggit ni SecGen na kaya iniintay yung iba o yung fourth na reklamo ay may kumausap sa kanya. Di lang daw niya pwede sabihin kung sino. Hi kay Ma'am Grace. Hi Miss Sunny, may panukalang batas daw si Senator Lacson tungkol sa presidential succession. Pwede pong paki-explain pag nabasa ko. Hindi pa po yata na-publish na ba in full? Hindi pa po nakita Sa mga ganito, kung gusto niyo magkukomento ako, magpapadala kayo ng mensahe doon sa personal account ko, yung may blue check. Hindi ako nagbubukas ng walang messaging talaga na doon sa mga pages. So doon sa personal account ko, yung may blue check, doon kayo magpadala ng link o ng attachment tungkol doon sa mga panukala na gusto ninyong i-explain ko. Para pagdating doon sa sa day na yon, you don't even have to ask the question. Hi kay boss, sabi niya naramdaman na ni VP na madidismiss ang impeachment complaint. Nagsalita siya ng isang araw na kung di man matuloy ang proceedings, uupuan niya ang gustong malaman ng publiko. Naririnig ko. Yung naririnig niyong kumakahol, si Harvey yun. Mas malakas ang boses ni Sir. Sabi ni Miraldo, unang-una, invento ang impeachment case. Tapos minadali pa nila, kaya kitang-kita ang mga mali. May wisdom ang Supreme Court at di talaga lulusot. So strict scrutiny ng impeachment case. Bukod pa dyan, pay attention to the communications. Pagtuunan natin ng pansin ang ginagawa ng kabilang parlor tungkol dito sa impeachment. Panay ang pagbomba nila sa social media ng mga Inday Lustay, Fiona, mayroon pa yung mga 125 million confidential funds, ganyan. Inubos daw in 11 days, etc. Hindi sila naghahanap ng katunggali, hindi sila yung mga trolls, hindi sila naghahanap ng diskurso. Gusto daw nagpo-post ng mga insulto in the hopes na ma-pick up ito ng mga tao at ma-convert sila na maging anti-Duterte or anti-VP Inday. So pagtuunan ninyo ng pansin kasi doon na lang sila talaga makakalaban. Kung sakasakali patungo ito sa dismissal, yun lang ang bukod tanging paraan nila para masiraan ang ating Vice Presidente. Kaya brilliant itong sinasabi niya. Sabi niya, sige, pag na-dismiss ito, ako mismo ang mag-i-explain. Para hindi isipin ng mga tao na umiiwas siya doon sa explanation sa taong bayan tungkol doon sa paggamit ng confidential funds. Sabi ni Raymond, I'm on Surfwatch. Ano nga ba ang Surfwatch? Nasa labas yata. Hi kay Hardshot, nanonood siya from Alcobar, KSA. Wish have good health always. Maraming salamat po. Ang saya makarinig ng mga ganun Sabi ni Ma'am Melody, I was about to ask if that was Cerberus. Si Harvey pala, oo. Cute si Harvey ngayon. Harvey is pure math. Aspin. Pero cute siya. Sabi ni Jonathan, ang sobrang bigat siguro ng case volume ng Supreme Court this season. Sigurado. Ayan, ito yung dapat binabantayan natin. So,
Tinatawag ko ang pansin ninyo dito sa nagtutol sa atin na sinasabi si Ai Loni. At ang sabi niya, piatos pa. Yung pagtunan natin ng pansin yung ganito, kasi makikita natin na madalas ito sa social media, gawa nga ng mga troll farms, ng mga PR agencies, na katulad nung natawag pansin dun sa balita, ano? So, ano yung value ng paglalabas nila ng ganitong klaseng komento? It doesn't lead to discourse. Walang impormasyon, hindi ito informative. Mapanira lang at gumagamit ng shortcut. Gusto nila maiikli lang yung sinasabi nila para tumatak sa isip ng mga tao. Ang problema sa ganito kaikli na pagtotol, tumatatak nga yung piatos pero hindi na ididikit. Kasi nga, walang diskurso, walang pag-explain, walang konteksto. Hindi natin nakikita kung, mahalaga ba yung sinasabi mong piatos na yan? Kasi sa totoo lang, nangiinsulto lang sila ng walang konteksto, walang impormasyon, at maliwanag na, katamaran lang talaga. So, pero bantayan ninyo, lalong-lalo na pag dumadami yung mga ganyan. Kasi ibig sabihin yan, sinusulit na lang nila yung pagkakataon na mapag-usapan pa yung impeachment at gamitin nila yung relevance nun para mag-troll na mag-troll. Sabi ni Kaupe, ang cheat naman, hindi man lang Cheetos, kakasuka, yun lang ba talaga kaya nila? Kachipan nga naman kasi ang alam nila. O posible, may hangganan lang talaga ang kanilang strategiya at saka taktika, hanggang ganun lang repetition. Kaya din naman natin ng repetition ng ating pagpapaliwanag at kaya din natin iklian. So, mabuti na lang hanggang ganyan lang sila. Bukod pa dyan, matagal na nilang ginagamit yung piatos na yan, ilang buwan na yan, last year pa. Pero ngayon, suppose, ang taas pa rin ang approval rating ng ating Vice Presidente. Ibig sabihin, paulit-ulit silang humihirit ng piatos, ng Mary Grace, ng Inday Lustay, ng mga Confi funds, etc. Pero hindi nagkakaroon ng traction. Walang tama doon sa trust and approval ratings ng ating Vice Presidente. At hindi rin tumataas ang trust and approval ni Presidente or kahit ni Speaker Martin Romualdez. So why are they doing this? Simple lang, may naghahanap buhay. Akala nila, akala ng mga politiko, sige mag-hire tayo ng ganitong klaseng PR agency at mag-fall na lang sila na mag-fall. Nang sa gayon, masiraan natin yung forerunner na kandidato sa 2028. Sige, sayang lang pera nila, pero okay lang, din man ako nagre-reklamo. Kaya unless, pera ng bayan ang ginagamit. Ibang usapan yun. Request ko lang po ang mga katanungan, i-keep na muna natin dito sa punto natin, sa ating topic. Ang hirap kasi minsan na magtatanong kayo, walang-wala talaga dun sa lugar, walang-wala talaga dito sa topic. Tapos minsan nagagalit pa kayo dun sa mga kasagutan ko. So para magkaintindihan tayo, let's stick to the topic muna. Mas efficient po talaga. Sabi ni Sir Anthony, iba ang atake ng mga ayaw sa mga Duterte at mga kaalyado. Walang bukang bibig, kundi kasiraan ng kampo ng Duterte. Kahit mismo mga politiko na pro-impeachment, walang masumpong sense sa sinasabi. Pero habang active na rin lang tayo, kunin na rin natin yung pagkakataon na ilabas natin yung mga achievements ng ating Vice Presidente nang sa gayon hindi nila matatamaan kahit konting pitik ang trust and approval ng ating Vice Presidente. Bring it all the way to 2028. Sabi ni Lemon, mabuti pa ang mga ordinaryong tao, alam kung bakit may alias na ginagamit sa mga ganyan. Pero sila, ewan ko lang. Sabi ni Ma'am Jocelyn, yung mga katanungan ng Korte Suprema, dagdag katanungan na rin ng Senate Impeachment Court kung sakaling matuloy ang hearing sa Senado for impeachment. Pwede rin po. Actually, Ma'am Ola says, since naglabas na ng report ang COA, meron po bang epekto ito sa impeachment? Tandaan po natin, ang report ng COA ay sa 2024 na fiscal year. Ang impeachment po ay tungkol dun sa 2023 at 2022 budget ng ating Vice Presidente. So, hindi po siya relevant sa impeachment. Sabi ni I Love Arky, paano pag after 10 days ito lang naibigay na sagot? Anong side ng congressman magpapawalang visa na ba? Okay, ganito po yon. Kapag hindi sumagot ang House after 10 days. Calendar days po, hindi working days. Ulitin ko ha, calendar days po ang hukuman. Hindi po working days. Hindi po session days, calendar days po. Ay, paano pag after 10 days, ang sabi ni ma'am? Okay, ibig sabihin, gagawa ng desisyon ang Korte Suprema base dun sa mga sinumbite ng Vice Presidente. Hindi nila i-take into consideration yung submissions ng
House of Representatives. And in all likelihood, magkakaroon ng desisyon na kontra sa kanilang interes. Sabi ni Melody, witch hunt kasi yung impeachment, fishing expedition, VP Sara Balakid sa 2028 presidential elections.